Canada ang mga Pilipino na hindi kailangang mag-apply ng visa. Matapos mapabilang ang Pilipinas sa listahan ng mga bansang binigyan ng visa-free entry ng Canada. Bukod sa Pilipinas, Ngayon, mga kababayan ko, balitang-balita ito na ang mga Pilipino daw ngayon ay pwede na hong pumasok sa Canada. Nang wala na ho kayong visa, pwede na kayong bumili ng ticket, diretso na. Parang pupunta lang kayo ng Singapore, Hong Kong, Thailand, di ba? Punta kayo ng Macau, punta kayo ng dyan sa mga visa-free. Ngayon, mga kababayan ko, pagkakataon nyo na yan. Anong pagkakataon, Boss Mike? Hindi na kayo mahihirapan na pakita pa ng maraming pera sa bangko, hindi ninyo na kailangan magbitbit ng mga titulo, mga ORCR ng mga sasakyan na pinangalan lang naman sa inyo. Di ba? Di ba? Thank you naman, Sara de Guzman. Di ba? Hindi nyo na kailangan yung mga kababayan. Yung pagka kayo pupunta ng embassy, bit-bit nyo yung baol nyo. Tama? Ngayon, eto na, mga kababayan ko. Alam nyo naman sa Canada, malapit na malapit lang yan sa Amerika. Kadikit lang yan Diba? Nakikita ko mga kababayan, ito personal kong experience. Yung pong mga nakasabay natin na mga kumukuha po ng kanilang mga visa, lalong-lalo na yan sa Amerika, Mga kababayan ko, pagka hindi nabigyan, nag-iiyakan po, naaawa ako. Oo, yung bang kitang-kita mo, ang tagal ho kasi meron pang schedule. Kung kailan yung schedule mo na pumunta ng embassy para interviewin ka, magbabayad ka pa. Ang mahal din ng bayad, mga kababayan ko, lalo na kapag pinaayos mo pa, kapag ka service ka pa. Nako, mga kababayan ko. At kailangan mo pa, yung iba nga ginagawa, ay nag-check-in pa sa mga hotel dyan sa malapit sa US Embassy para nga naman hindi sila malate sa kanilang appointment. Ang daming gastos. Eto pa, ang masakit pa yung mga malalayo sa Maynila. Halimbawa, taga Mindanao ka, taga Tawi-Tawi ka, taga Batanes ka tulad ni Argo. Biruin nyo, lilipad pa kayo, gagamit pa kayo ng eroplano, makarating sa Maynila, tapos didiretso kayo ng hotel na binook ninyo, tapos aantayin nyo yung oras kung kailan yung appointment ninyo. Nako, mga kababayan ko, ang ending, eto. Pagdating mo dun sa embassy, bibigyan ka lang ng papel na kulay blue. Ang sakit! Ang sakit, mga kababayan. Oo. Biruin ninyo, pagdating nyo sa embassy, bibigyan kayo ng konsul ng kulay blue. Grabe, asawahin ako. Nako, ayan na, asawahin nyo si Jojo Chavez. Bakit? Ano yan Oo. American citizen na yan. Argo, pagkakataon mo na nandiyan si Jojo Chavez, asawahin mo na! Oo. Sabi ko nga sa inyo, mga kababayan ko, ano daw yung kulay blue? Denied ganon. Denied ka. Kapag ka ikaw ay binigyan ka ng kulay blue na na papel. Oo. At hindi pinaiwan yung pasaporte mo, asahan mo na yon. Oo. Sorry, better luck next time. Di ba? Pero kapag sinabi sa iyo na ang passport mo, balikan mo na ito. Expect mo 1 week o 7 days, working days, yung pasaporte mo babalik sa iyo. Ay, magsaya ka na. Sabihin expect your passport and your visa after 7 working days. Sabing ganon. Nakaw! Sigurado yan, mga kababayan, magpapatay ka na at magtutumba ka na ng kapitbahay. Celebration na malupit yan, mga kababayan. Oo. Pero, eto naman ang masakit. Yung mga nagbenta pa ng mga kalabaw
yung mga nagsanla ng mga ektaryang lupa sa probinsya na sakahin ng tatay. Di ba? Oh, yung pong mga binenta yung mga alagang baboy ni inay. Yung pong inutang nyo, yung pangkasal sana ni kuya at ni ate. Putik na yan, ano? Ang ending ang mangyayari oo, denied ka Masakit yun, mga kababayan, masakit yun. No? So ngayon, mga kababayan ko, magandang balita ito. Ang mga Pilipino ay napili, ang Pilipinas ay napili na maging visa-free na sa Canada. Eto naman mga kababayan ko. Ibig sabihin, maganda ang pagtingin ng international community sa ating bansa, sa ating mga Pilipino, sa pamamagitan ng pamumuno ni Manong Bongbong. Tama po ba? Kasi hindi ka naman bibigyan ng ganyang visa-free sa kanilang bansa kung nakikita nila ang iyong bansa o ang leader ng bansa mo ay katulad ni Duterte. Nakuha nyo? Yan po yung ibig sabihin yan. Hindi po lang good news ito. Kasi mga kababayan, tumataas ang kredibilidad ng Pilipinas sa international community. Nakuha po ba ninyo? Mga kababayan ko, abay iba talaga ang Pangulong Bongbong Marcos. Nagtitiwala ang ibang bansa sa atin na alam nila na hindi tayo magtatagal sa kanilang bansa, kaya nagbibigay sila ng visa-free. Nakuha po ba ninyo? Nakabantay ang international community sa ating bansa sa pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos. Gawa nga ng mga kababayan ko, ayan yung isang halimbawa na talagang tayo ay tinitignan nila na maayos ang kanilang ekonomiya. Meron lang talagang mga demonyong katulad ni Sara at ni Duterte. Ano ba naman ang aasahan natin dyan, di ba? Ang Canada nga, di ba? Anong ginawa niyan? Di ba minura-mura niya? Pwede namang idaan sa maayos na dialogo. Pero anong ginawa, mga kababayan? Imbes, mga kababayan, makipag-usap ng maayos dahil sa mga basura, kung inyo natatandaan, abay mga kababayan, ginawang issue, ginawang propaganda, ayun. Imbes na yung mga kababayan natin hindi nahihirapan na pumunta ng Canada, hirap na hirap sila.